Tinanggap ko sa sarili ko na oras ko na yon, kaya ipinikit ko ang mga mata ko at hinayaan ko ang sarili ko na mapunta sa malalim na parte ng dagat. Alam ko nakatapusan ko na yon dahil hindi ako marunong lumangoy, kaya laking gulat ko nang may marinig akong tumalon mula sa ibabaw ng dagat. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Lynn at ang kanyang kwento ay magsisimula nung panahon na siya ay nasa high school pa lang at sobrang naging mahigpit ng kanyang mga magulang. Panganay si Lynn sa 4 na magkakapatid, kaya siya ang madalas na napapagalitan dahil hindi siya pinapayagang umalis ng kanilang bahay dahil sa kanya nakaatas ang responsibilidad sa bahay. Siya din na nag-aalaga sa 3 niya pang kapatid dahil parehong nagtatrabaho ang kanyang mga magulang, kaya siya ang nagluluto, naglalaba at nag-iigib ng tubig. Iniiwanan naman daw sila ng pera pang budget sa kanilang 4 na magkakapatid, pero parang nakalimutan ng kanyang mga magulang na anak din nila si Lynn, hindi nila katulong. Hanggang sa nagkaroon ng matinding pagtatalo ang kanyang mga magulang, nag-empake ang nanay ni Lynn at pinlano siyang iwanan. Ikinandado siya ng kanyang nanay sa loob ng kwarto, kaya napakasakit nun para sa kanya dahil parang hindi siya tunay na anak. Buong akala ni Lynn na tuluyan na magkakahiwalay ang kanyang mga magulang at maiiwanan siyang mag-isa sa poder ng kanyang tatay. Pumunta ang tatay ni Lynn kung nasaan ang kanyang nanay para sana kunin ang kanyang mga kapatid, pero sumama din ang nanay niya na pabalik sa kanilang bahay. Lumala ang tampo ni Lynn sa kanyang mga magulang nung siya ay nasa high school na dahil palaging 5 piso lang ang baon niya sa eskwela at naiinggit siya sa mga kaklase niya na nakakakain ng masarap. Madalas din siyang mabuli ng kanyang mga kaklase at sinasabihan na mukhang matanda dahil hindi niya man lang magawang magsuklay kakaasikaso sa 3 niyang kapatid. Tag-iisa lang din ang kanilang uniform, kaya paulit-ulit nila yung sinusuot kahit hindi pa nalalaban. Nagpatuloy lang ang ganitong pangyayari sa buhay ni Lynn, pero hindi naman siya gaanong nalulungkot dahil nararamdaman niya ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga kapatid. Ang madalas lang talaga na kinatatampo ni Lynn ay ang palaging pag-aaway ng kanyang mga magulang, ang pagsisigawan na mauuwi sa bugbugan. Hindi na rin matiis ni Lynn na makita ang nanay niya na sobrang daming pasa at palagi na lang namamaga ang mukha. Kaya umuwi sila ng probinsya doon sa bahay ng lolo at lola niya. Hirap na hirap din ang mama niya dahil kinuha ng papa nila ang lahat ng kanilang pera, pati na rin ang cellphone. Kaya naisipan ni Lynn na maghanap ng trabaho habang nag-aaral at nakapasok naman siya sa isang karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Kaya mas lalo pang lumalim ang tampo ni Lynn sa kanya mga magulang dahil pakiramdam niya ay hindi talaga siya anak dahil hindi man lang matanong kung napapagod na ba si Lynn. Panggabi ang naging pasok ni Lynn sa eskwela at pang umaga naman ay nagtatrabaho siya sa karinderya, pero kailangan niya pang mag-igib ng tubig tuwing alas 4 o alas 5 ng madaling araw. Nagkabalikan na rin ang mga magulang ni Lynn, pero palagi pa rin silang nagrereklamo na pagod na rin sila sa kakatrabaho na para bang hindi napapagod si Lynn. Hanggang sa nagkaroon ng boyfriend si Lynn sa edad na 16 na anak ng kaibigan ng kaniyang papa at tawagin na lang daw natin siyang Ven. Matagal na sila magkaibigan ni Ven dahil high school pa lang siya ay nililigawan na siya ni Ven, pero hindi niya gaano pinapansin dahil pagod at busy siya sa pag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. Madalas kasing pumasok si Lynn noon na may sugat at pasa sa katawan at si Ven lang ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng pagmamahal. Matagal niya na rin namang gusto si Ven, pero natatakot siya sa kanyang papa, kaya sinagot niya si Ven nung siya ay nakatapos na ng high school. Wala rin kasi naging kaibigan si Lynn, kaya si Ven lang ang nakakaalam ng lahat-lahat ng sama ng loob niya sa kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw na nagkasama-sama ang pamilya ni Ven pati na rin ang pamilya ni Lynn para sa Thanksgiving. Magkakaibigan din kasi ang mga magulang nila at nag-overnight sila sa tabing dagat at doon sila natulog sa tent. Pagsapit ng gabi ay bigla na namang nalungkot si Lynn. Tumitingin siya sa dagat habang natutulog ang kanyang mga kasama. Ito na rin ang gabi na naisipan ni Lynn na tapusin na ang lahat ng kanyang kalungkutan. Pumunta si Lynn sa dagat at tumalon. Hinayaan niya ang kanyang sarili na mapunta sa malalim ng parte ng dagat dahil alam niya na hindi siya marunong lumangoy. Tinanggap na ni Lynn na ito na ang kanyang katapusan. Hinayaan niya ang kanyang sarili na mapunta sa malalim na parte ng dagat at ipinikit niya na lang ang kanyang mga mata. Kaya laking gulat ni Lynn nang may marinig siyang tumalon mula sa ibabaw ng dagat at nakita niya si Ven. Nailigtas siya ni Ven dahil nahawakan ito agad ang kanyang kamay at sinabi sa kanya ni Ven na kanina pa siya pinagmamasdan. Hindi talaga maintindihan ni Lynn kung ano ba talaga ang nararamdaman niya noong mga oras na yon, kaya iyak na lang siya ng iyak at niyakap naman siya ni Ven. Nakita niya ring umiiyak si Ven, kaya nangako siya na hindi niya na uulitin at bumalik na sila sa tent ng sobrang kilig. Mas lalo pa sila naging malapit ni Ven sa isa't isa nung siya ay nasa grade 12 na dahil maraming nakakapansin na palagi siyang pinupuntahan sa bahay nila at dinadala ng pagkain. Kaya napapatanong na lang si Lynn sa kanyang sarili kung ano ba ang nagawa niyang mabuti para magkaroon siya ng taong kagaya ni Ven na sobra siya kong mahalin. Hanggang sa dumating na ang araw na kinatatakutan ni Lynn na nalaman ng kanyang papa na boyfriend niya na si Ven. 3 beses siyang binugbog at pinagsabihan ng masasakit na salita, kaya hindi kinaya ni Ven na makita si Lynn na nahihirapan. Matapang na hinarap ni Ven ang tatay ni Lynn, pero may inilabas siya na parang espada at itinutok kay Ven. Sinabihan ng tatay ni Lynn si Ven na iwanan na ang kanyang anak, pero ang sagot ni Ven ay hindi niya gagawin dahil si Lynn ang babae na dapat pakasalan at ipaglaban. At noong kumalma na silang dalawa ay nakapag-usap na sila ng maayos at natapos ang usapan sa haliksan o sa kanya ni Ven at sinabing wag na siyang matakot dahil hindi siya hahayaang masaktan ulit. Simula ng araw na yon ay parang bigla na lang
bumait ang mga magulang ni Lynn sa kanya hanggang sa ngayon na nasa college na siya at sila pa rin dalawa ni Ven. Hindi ko talaga masabi kung gaano ako ka-thankful na dumating siya sa buhay ko at pinaranas niya sa akin ang buong buo at pagmamahal na totoo. Na kahit kailan ay hindi ko naranasan sa buong buhay ko. Nag-propose na rin siya sa akin ngayon at ikakasal na kami pagka-graduate na ako. Pero napapatanong pa rin ako sa sarili ko dahil hindi ko deserve ang isang katulad niya. Para sa akin ay wala talaga akong kwenta. Dahil lumaki ako na palaging sinasabi sa akin ng papa ko na wala talaga akong kwenta. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis.